So, yan naman po ay, ano natin, nagsisimula lang naman sa pangarap yan. No? At pagkatapos, nadidinig ng Diyos yung pangarap natin, at ang Diyos ay, in His perfect time ay tumutugon. So, kaya, hintayin-hintayin nun natin. At meron pa tayong binabayarang parking lot eh. So, siguro po, pag tapos na yung parking lot, sunod natin elevator naman. Ano, so, kaya lang, pero para sa mga ano lang po yun, no? Sa mga hindi na masyadong kabataan, yung mga kabataan, kaya-kaya pa nilang pumanik eh, di ba? Saka yung, kung halimbawa po, may naka-wheelchair na, pwede silang maka-attend, di ba? So, kaya, yun po ang ating susunod na mga project. Pag-pray nyo lang, no? Alam po naman ng Diyos yan eh, nakikita naman ng ating Panginoon yan. Alright, so medyo may problema po tayo ngayon sa internet connection natin kasi may problema daw po yung Globe, may maintenance something, may mga technical problems so kaya hindi ko alam kung yung Zoom natin ay nakakarating sa kanila. Okay naman, kaya lang yung ating pong display ang mukhang may problema ng konti. Okay, so medyo masyado na tayong dependent sa internet ngayon eh. So, tayo po ay nasa Exodus chapter 34, part 2 na po ito. At tayo po ay manalangin muna bago natin simulan ito. Ama naming Diyos na mabuti sa lahat at pinakamakapangyarihan, kami po na iyong mga anak ay buong pagpapakumbaba na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At amin pong muling hinihiling sa iyo, Ama, na kami ay bigyan mo ng bukas na isipan at bigyan kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming matutunan namin ang mga prinsipyo na itinuturo mo sa amin buhat sa aklat ng Exodus. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Ama, sa napakagandang pribilehiyo na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay makaparito at magkasama-sama upang sama-sama ka naming purihin at makapakinig ng iyong banal na salita. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Now, sa December 10 po ay magkakaroon tayo ng Thanksgiving celebration. Kaya kung kayo po ay nagdadalawang isip pa, kung kayo ay dadalo or hindi, ay pag-isipan niyo pong maigi. Kasi ang pagpapasalamat sa Diyos, sa tingin ko hindi po pinagdadalawang isip yun. No? Ito po ay, kasi gusto ng Diyos yan eh, na ang kanyang mga anak na pinagpala ay marunong bumalik sa kanya para magpasalamat. Sa kasaysayan po ng Israel, nirequire ng Diyos ang kanyang bayang pinili na sa loob ng isang taon na siya ay pasalamatan natin. Kaya wag na ho kayo magdalawang isip kung aatin ba ako o hindi. No, hapon na yun, alas 4, pag-abutin pa ng gabi. Ito po ay minsanan lang na gagawin natin na tayo ay sama-sama pong magpapasalamat sa ating Panginoon. Right? So Exodus chapter 34 part 2. Nung nakaraang linggo po ay tinalakay natin yung part 1 na kung saan ay nakita po natin na si Moses ay humiling sa ating Panginoon na ipakita sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit bago po yan, si Moses ay nagsabi sa Panginoon na kung hindi rin lang sasama ang Diyos sa kanila, pagtawid nila sa papunta ng Promised Land, huwag na lang. So, unang kahilingan ni Moses ay yung presence ng Diyos. At alam po natin
na naiintindihan ni Moses na walang pinakamahalaga para sa kanya, hindi ang galing ng tao, hindi ang lakas ng tao, hindi ang impluensya ng tao, hindi ang talents and gifts ng tao, kundi ang mahalaga sa kanya ay ang presence ng Diyos. Walang Apple TV, kaya hindi mo magagamit. Walang connection. Oo nga. So, ano, Yun Okay. doon na lang. Yan po ang aking sakristan, mga official na sakristan yan. Thank you. So, kaya po, yun ang unang kahilingan ni Moses. No? If your presence doesn't go with us, then Lord, wag na lang. Kahit na yung lupain na yun is flowing with milk and honey. Hindi mo na, wag mo na lang kami patawirin doon. So that's number one. Number two, ang kahilingan ni Moses is, Lord, show us your glory. Show us your ways. No? So importante kay Moses na makita niya ang kaparaanan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. As I have said last Sunday, siguro po, kung hindi natin natalakay kung ano ang ibig sabihin ng glory sa definition ng Diyos, maaaring mag-isip po tayo ng kung ano-anong uri ng supernatural act ng Diyos para makita ang kanyang glory. Kasi by the very word itself, glory, di ba? So ang ating mindset kagad, ang ating kaisipan is something supernatural, something out of this world. Pero nakita ho natin, hindi yun eh. Nung inireveal ng Diyos ang kanyang glory kay Moses, ang inireveal niya ay ang kanyang name. Di ba? Kaya po, ipinahayag ng Diyos mismo kay Moses kung ano yung kanyang proper name, which is Yud-He, Vav-He. And then, after that, dinefine ng Diyos kung anong ibig sabihin ng proper name niya. And that is in relation to Moses' request for God to reveal His glory. At yung pong definition ng Diyos ay kakaiba sa iniisip ng karamihan. Dahil ang sinabi ng Panginoon, ang glory niya is His name. And His name, of course, in those days, ang ibig sabihin po nun is the very character of God. So kaya basically, nung hiniling ni Moses na i-reveal sa kanya ang glory ng Diyos, ang inireveal ng Diyos kay Moses ay ang kanyang character na nakakabit, nakaugnay, no, doon po sa kanyang pangalan. At ang unang-una dito, na ang Diyos ay merciful. So, yung palang pagiging merciful ng Diyos, yung pala ang ibig sabihin nun, yun ang glory ng Diyos. Pangalawa po, ang sabi ng Panginoon, not only that He is merciful, but He is also compassionate. No? Sabi ng Diyos, siya ay compassionate na Diyos. Of course, in our limited mind, nauunawaan lang natin sa ating terminolohiya kung anong ibig ng pagiging compassionate ng isang Diyos, no? Pero yung malalim na kahulugan nun, tingin ko po hindi pa natin talaga lubusang naiintindihan. But somehow, of course, alam natin kung ano ang pagiging compassionate. And then thirdly, ang sabi ng Diyos, He is slow to anger. So yung pagiging mabagal ng Diyos in a positive way, no, ay na hindi siya madaling magalit. Kasi pag ang Diyos ay nagalit, naglalapat ng parusa eh. Pag ang Diyos ay nagalit, ay wala pong makakapigil kung ano ang gusto niyang gawin. And He is slow to anger. At alam natin, ang Diyos ay galit na galit sa kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit si Eva at si Adan ay itinapon niya, no, palabas ng hardin. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan. At dahil po doon sa pangyayari na yon, hanggang ngayon sa kapanahunan natin, yung kasalanang ginawa pa ni Eva at ni Adan, doon po sa Garden of Eden, hanggang ngayon, meron pong impact ito sa lahat sa atin. Sa lahat ng tao sa balat ng lupa. So ganun po kabagsik ang effect ng kasalanan. At yun ay dahil po naglapat ng parusa ang Diyos sa pagkakasala ng tao. Pero ang Diyos is slow to anger.
And then another thing, bukod po doon, He is merciful, He is compassionate, He is slow to anger. Ang sabi po, He is rich in grace and truth. No? Napakayaman ng Diyos sa biyaya. So, mayamang biyaya ng Diyos at sa kanyang katotohanan. At ang katotohanan na ito, as we were told in the New Testament, na ang sabi po sa atin, it will set you free. No? Yung katotohanan ng Diyos. Dahil simula nang nagkasala ang tao at nadamay na ang lahat ng saling lahi, ang truth ay natago na sa tao. Kaya't marami pong mga tao ngayon ang ligaw dahil hindi nila alam ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya't mapalad ho tayo dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin na little by little ay hinahayag niya kung ano ang katotohanan. Binubuksan niya ang ating isipan, binibigyan tayo ng kaliwanagan. At ito po ay hindi mangyayari kung hindi niya gugustuhin. Wala pong tao na sino man na may kakayanang ipahayag ang katotohanan ng Diyos base lang sa kanyang lakas at karunungan kung hindi ito loloobin ng Panginoon. Kaya tayo po ng mga ordinaryong tao ay napakapalad dahil niloob ng Diyos na ikaw at ako na mabuksan sa kanyang katotohanan at magkaroon tayo ng kaliwanagan. At nakita po natin na ang isa sa mga katangian ng pagiging ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang kanyang pagpapatawad. Kung papaanong ang Israel ay nagkasala sa kanya at nilabag ang kanyang utos, ngunit sa pamamagitan po ng intervention ni Moses ay pinatawad ng Diyos ang bayang Israel, kahit na nga pa sila ay gumawa ng golden calf at ito'y kanilang sinamba, at pagkatapos ay diniklara pa nila na ito ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa bayang Egypt. So, napakasakit po nun kung tutuusin, di ba? Na parang binaliwala na nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila at mas ni-recognize pa nila yung gawa lang ng kamay nila at yun ang nagpalaya sa kanila. Pero sa kabila po nun, ang Diyos ay nagpatawad sa bayang Israel. Hindi niya lubusang nilipol ang mga Israelita, ngunit dahil si Moses po ay namagitan at siya ay humiling sa Diyos na patawarin ng bayang Israel sa kanilang kasalanan, sila'y pinatawad ng Diyos. So kaya't alam natin na ang Diyos ay mapagpatawad. No? At sa umaga pong ito ay tatalakayin natin yung simpleng formula na ginamit ni Moses para siya ay patawarin or para ang bayang Israel ay patawarin ng Diyos. Ngunit ang isa pong nakita rin nating katangian ng Diyos, which is part of His glory, na ang Diyos natin is a just God. Kaya kung meron po tayong maririnig na mga doktrina na pagka tayo nagkasala at tayo'y humingi ng tawad sa Diyos, tayo'y kanyang patatawarin at hindi na tayo dadanas ng kanyang pagiging just, hindi po totoo yun. No? Tunghayan po natin sa talatang 7 ng Exodus 34. Sabi po dyan, showing grace to the 1,000 generation. Ito po ay Hebrew idiom, yung pong showing grace to the 1,000 generation. It's an Hebrew idiom or it is a Hebrew idiomatic expression na ang ibig sabihin po niyan is eternal, from generation to generation. Sabi diyan, forgiving offenses, crimes and sins. Yet, it is very clear po dito, nagpapatawad siya, yet, sabi po diyan, not exonerating the guilty. No? Ibig sabihin po, pag nagkasala ka, hindi ibig sabihin na kung ikaw ay humingi na ng tawad sa Diyos at ikaw ay pinatawad niya na, ay malilibre ka na sa kanyang parusa. Meron pa rin pong consequences. May ilalapat na parusa pa rin ang Diyos. Kaya po ibig sabihin, walang kasalanang nagawa ang tao na hindi mapaparusahan. Pag humingi ka ng tawad, patatawarin ka, pero yung kasalanang ginawa mo, mapaparusahan pa rin yon. Yun yung tinatawag nating
consequences ng kasalanan mo. Sabi ng Diyos, yet not exonerating the guilty, but causing the negative effects of the parents' offenses. No? Pakinggan ho natin ito ulit. But causing the negative effects of the parents' offenses to be experienced by their children and grandchildren and even by the third and fourth generations. Kaya mga parents, tayo po mga magulang, no? Pakaingat ho tayo, wag na nating dagdagan pa ang kasalanang ginawa natin. Pero as human as we are, talagang we fall into temptation and we fall into sin. At ang mabigat po doon, ang magandang balita, pag lumapit tayo sa Diyos, patatawarin tayo. Ang medyo hindi magandang balita, yung consequences nun, dadaanan pa rin natin. Hindi lang tayo yung apektado, kundi pati yung anak natin. At hindi lang yung anak natin, pati yung ating mga apo. At hindi lang ho yung ating mga apo, kundi pati yung susunod pang henerasyon. As I have said last Sunday, taking it in, kumbaga, sa context nito, kasi ang mga Hudyo po, during that time, during that day, hanggang 4 na henerasyon magkakasama sa isang tirahan. Kaya talagang pag nagkasala, apektado lahat yung nakatira dun sa loob ng tahanan na yon. Bagamat pag tinignan ho natin ngayon, kahit na magkakahiwalay tayo ng tirahan, basta may nagkasala sa pamilya, apektado ang lahat. Tama po? Lahat tayo apektado in a negative way. In the same manner, pag binless naman ni Lord, lahat din yung buong pamilya, binabless din ng Panginoon. Kaya kapag ang ama ng tahanan ay masunurin sa Diyos, no? Apektado po positively yung mga lahat ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga anak, asawa, anak, apo, sila din ay pinagpapala. Ganon din kapag ang nanay ay masunurin sa Diyos, ay pinagpapala ng Diyos ang buong pamilya. So yung mag-asawa, sila po ay pag naging masunurin sa Panginoon, sila ay pinagpapala. Pero kapag sila po ay lumabag sa utos ng Diyos, apektado po yung apo, yung anak, lahat ng miyembro ng pamilya. So nakita ho natin dito na ang Diyos magpapatawad. Yes, He is merciful, He is compassionate, He is slow to anger, He is rich in grace and truth, He is forgiving, but at the same time, He will punish the guilty. Balance, di ba? Hindi po konsentidor ang Diyos. Ang Diyos po ay totoong nagmamahal, pero totoong nagpaparusa rin sa pagkakasala. Ganon din naman tayo, kung titingnan ho natin, lagay natin sa level nating mga magulang. Diba? Mahal na mahal natin ang ating mga anak. Gagawin natin ang lahat para sila ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero ang isang matinong magulang, kapag ang kanyang anak ay nagkasala, ito ay kanya ring pinaparusahan. Pero hindi ibig sabihin habang pinaparusahan niya, ay hindi niya na mahal. Pinaparusahan niya dahil mahal niya. Kaya niya pinapalo. Kaya niya pinagsasabihan, kaya niya dinidisiplina kasi mahal niya yung kanyang anak. Di ba? Pero kailangan maramdaman kasi, kailangan magtanda kailangan magmarka sa kanya na yung kanyang ginawa ay mali at yun ay paglabag sa kautusan o sa patakaran, kaya kailangan siya ay mabigyan ng karampatang kaparusahan. And it is an expression of love. No? And then in verse 8, ang sabi po dyan, at once Moshe bowed his head to the ground, prostrated himself. Now here comes Moses, at siya po ay, he took this opportunity na inireveal ng Diyos ang kanyang glory, which means nangako rin ang Diyos sa kanya that He will go with them. Kaya lang ho, alam nyo, ang naging consequence po nung kasalanan nila na yon. Ang Diyos po ay hindi na sila tinawag na my people. Nawala po yung intimacy. At ang sabi ng Diyos, I will no longer dwell with you.
So dalawang bagay po ang nawala nung sila ay nag-commit ng kasalanan sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will not call you my people anymore. Meaning, nawala po yung intimacy, hindi na my people. At sabi ng Diyos, then I will not dwell with you anymore. Diba? So, kung ikaw yung Israelita, maririnig mo yon na ang Diyos ng langit at lupa will no longer call us His people. That the God of heaven and earth will not dwell with us anymore. But that is only for the time being. Dahil makikita natin in the future, the Lord will call them my people. The Lord will dwell with them forever. Kaya may period lang po na pararanas ng Diyos sa kanila yon as a consequence of their sins. As a form of punishment para maramdaman nila, no, kung ano yung ginawa nilang kasalanan na yon at talagang wag nilang ulitin na at pagsisihan nila ng lubusan. Medyo mahaba-haba po yung panahon na yon. Dahil panahon pa ni Moses yon at hanggang ngayon di pa ho nangyayari. Dahil mangyayari yon pagdating po dun sa second coming na ng Panginoong Jesucristo when the new heaven and the new earth and the new Jerusalem will be established. That's the only time, again, that they will be called my people and that the presence of God will be with them forever and ever. Bigat din na naging consequences, no? So Moses bowed down to the ground and prostrated himself to intervene and to take advantage dahil nakita niya na, ni-reveal na ng Lord yung glory. Nangako na ang Diyos that His presence will be with them. Although this is future, pero nangako na ang Panginoon. Kaya Moses took advantage of that. Sabi po doon sa verse 9, and said, if I have now found favor in your view or in your sight. So the very fact na ni-reveal ng Lord yung kanyang glory kay Moses, ito po para kay Moses ay malaking favor ng Diyos. Kaya po para sa atin mga kapatid, yung pong nalaman natin na ito ang glory ng Diyos at ito ay naranasan natin, ito ay inireveal sa atin ng Diyos, it's a big favor from the Lord. Pinaburan na ho tayo ng Diyos doon. Dahil maraming tao po na hindi nila alam ito. Maraming tao po sa balat ng lupa na hindi nila alam na ang Diyos ng langit at ng lupa ay Diyos na merciful, compassionate, slow to anger, rich in grace and truth. He is a forgiving God and He is a just God. Sabi ni Moses, if I have now found favor in your view, Adonai, then please let Adonai go with us. No? Go with us, Lord. Even though they are a stiff-necked people, and pardon our offenses and our sin, and take us as your possession. Ito po yung panalangin ni Moses, ito yung kahilingan ni Moses sa ating Panginoon. Go with us. Go with us, Lord. And this is also my prayer sa ating pong church, Lord, go with us. Huwag mo kaming iiwanan, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. Please go with us. Wherever we go, go with us. Lead us, Lord. Kasi ito po yung nangyari. Nung nagkasala, talagang si Moses po ay sobrang nalungkot dito sa pagkakasala. Naggalit at nalungkot. Pero hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga tao. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga kababayan. Sabi niya, go with us, Lord. At inamin ni Moses, no? Inamin ni Moses kung ano ang kanilang pagkakasala, ano ang kanilang kondisyon. Pardon our offenses and our sin and take us as your possession. Ito po yung formula.
Napakasimpleng formula. Ano po yung pinapagawa ng, ano po yung model na ipinakita sa atin dito ni Moses? Unang-una po, ating i-realize, no? I-acknowledge kung ano yung kasalanang nagawa natin. Huwag na nating i-sugarcoat, huwag na nating pagandahin. Alam naman natin sa sarili natin na kasalanan yon. Of course, ano po magiging basihan natin for us to define kung ano yung kasalanan natin? It's the Word of God. So, if it is in violation with the Word of God, it is a sin. No matter what you call it. It is a sin. And we have to realize that. We have to recognize that. Ito po yung first step ni recognize ni Moses yung kanilang kasalanang nagawa. Alam niya kasalanan yon. At ang sabi niya, even though they are stiff-necked people, kumbaga sa atin po, mga matitigas na ulo. Oh, mga pasaway kami. Panginoon, mga pasaway kami. And the next po is confess the sin na ginawa. Oh, pardon our offenses and our sin. Yun po yung pangatlo, yung paghingi ng kapatawaran. So recognize kung ano yung kasalanan na nagawa, or realize kung ano yung nagawang kasalanan, acknowledge, wag nating i-deny, no? At aminin natin talaga sa ating sarili sa harapan ng Diyos kung ano yung kasalanang nagawa natin. Anyway, aminin mo man or hindi, alam ng Diyos yun eh. Hindi naman natin mapaglalalangan ang Diyos eh. Kahit i-deny pa natin, i-justify natin, bigyan natin ng katwiran na hindi kasalanan yon, and yet if it is a direct violation of God's word, then sin is a sin. And then, after that, no, recognize na po natin, then we have to confess our sin. No? We have to confess it before the Lord and ask for restoration. Nung panahon po nila Moses, hindi po ganong kadali ang paghingi ng tawad sa Diyos. Kaya gusto kong makita natin kung gaano tayo ka-privilege ngayon because of Yeshua, because of Jesus Christ. Kasi nung panahon po nila, kailangan mag-alay ka, kailangan tama yung iaalay mo, at yung mag-officiate ng pag-aalay mo ay tama ang gagawin. And along that process, meron pong mali na nagawa, merong hindi nasunod doon sa process ng paghingi ng tawad sa Diyos, then your sin will not be forgiven. Kaya, yung mga tao po noon, they are not even sure if they are forgiven or not. Lagi silang may burden sa heart nila, sa isip nila, am I forgiven or not? Kasi nga po, it's a long, tedious process in asking for forgiveness. At doon sa panahon po nila, actually hindi po nagkakaroon talaga ng total forgiveness, nagkakaroon lang po ng atonement of sin. Meaning, nako-cover lang siya. At yung pong, kaya sila nagpapatay ng hayop, para na sa ganoon, imbis na siya yung patayin at mamatay dahil yun ang kaparusahan sa kasalanan, ay natatransfer po dun sa hayop at yung hayop ang namamatay on his behalf. And in the process ng paghingi ng tawad, merong hindi nasunod, merong na-miss or na out of order or hindi, they did not paid into the detail of it. Then alam nila hindi sila mapapatawad. So they carried the burden sa buong buhay nila, sa buong panahon na yon, yung kanilang kasalanan. Pero ngayon po sa atin? Di ba? When we sin against God, i-recognize lang natin, i-acknowledge, Lord, I have sinned against you. You confess it before the Lord. And ask for restoration, we are guaranteed na gagawin. Bakit to? Bakit to? Kasi hindi tayo dadaan dun sa process ng katulad ng kanila dahil ginawa na ng Panginoong Jesus para sa atin.
And God the Father is satisfied with what Jesus did for us. Kaya wala pong pasubali na hindi ka patatawarin. Wala pong alinlangan na ikaw ay hindi patatawarin. For sure, pag in-acknowledge mo, Lord, nagkasala ako. Ito ang kasalanan ko. Humihingi po ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. I-restore mo yung relationship ko sa iyo, Panginoon. Meron po tayong assurance na mangyayari yon. Bakit ho? Kasi yung process na dapat daanan mo, ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo once and for all. And it was accepted by God the Father. Kaya hindi niya matatanggihan. Hindi niya na po matatanggihan yun dahil sa kanyang anak na si Jesus. How convenient that is for all of us. Kaya kung isipin ho natin, mas mapalad tayo kaysa nung panahon ni Moses. Mas privileged tayo, mas blessed tayo sa panahon natin ngayon. Imagine po kung nandun pa tayo sa panahon na yun and we will go through the process na yun, and then wala pang assurance kung talagang nag-aalala ka pa, baka may magkamali ka doon sa proseso. Ngayon po, hindi na tayo nag-aalala ng ganun eh. At gagawin mo yun, pupunta ka doon sa tabernacle, pupunta ka doon sa place ng paggaganapan nun. Ngayon po, hindi eh. In the privacy of your own bedroom, you can do that eh. Di ba? Minsan, in the privacy of your office, during your break time, sarado mo lang yung pinto mo, and even in the privacy in your sa loob ng sasakyan mo, tigil mo lang yung sasakyan mo doon sa parking, tapos humuko ka doon sa Diyos, and sincerely in your heart, you cry before the Lord, and you ask for forgiveness, gagawin ng Diyos eh. And immediate, nararamdaman natin yung peace, and comfort, yung compassion na sinasabi niya, yung mercy na sinasabi niya, nararamdaman ho natin eh. Yung grace ng Diyos, yung forgiveness ng Diyos nandoon. And yet, kahit na po tayo ay dadaan sa consequences ng kasalanang ginawa natin na yon, but the promise of the Lord is, He will be with us. Kaya sa pagdaan natin doon sa consequences ng kasalanan natin na yon, kahit na nandoon po tayo, na dumadaan sa pagpaparusa ng Diyos, pero hindi tayo binibitawan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kaya ibig sabihin, ma-overcome mo rin, mapagtatagumpayin mo pa rin. Kaya lang, kasi gustong gawin ng Diyos yun eh. Kasi ang gusto ng Diyos, huwag mo nang ulitin, anak. Huwag mo nang ulitin. Pero pag inulit mo, di ba? Lapit ka ulit. Yun naman ang kondisyon ng Diyos. I-acknowledge mo na nagkasala ka. Humingi ka ng tawad, patatawarin kita, ire-restore kita. Sabi ng Diyos, pagkatapos po nung litanya ni Moses na yon, in verse 10 He said, "Here I am making a covenant." After the Israelites broke the covenant, it was not God who broke the covenant. It was the Israelites who broke the covenant. Nung tinayo nila yung golden calf na yon, nung sinamba nila yung golden calf na yon, they broke the covenant. Yung kanilang kasunduan, tinutol nila. Pero nung nag-intervene si Moses, lumapit sa Diyos in his humility before the Lord, hindi naman talaga siya kasama doon sa kasalanan kung tutuusin eh. Kasi nandun po siya sa summit ng Mount Sinai, nakikipag-ugnayan sa Diyos nung nagkasala yung mga tao doon sa ibaba ng bundok. Wala siya kasama doon. Nandoon si Aaron, sila ni Joshua nandun sa taas ng bundok. And yet, ito po sa verse 9 nakita natin na si Moses mismo, sinasama niya yung sarili niya doon sa nagkasalang mga tao na yon. Diba? Sinama niya po yung sarili niya doon. Kaya ito po ang tugon ng Panginoon, I am making a covenant.
Put yourself in the shoes of Moses, and you are hearing this before the Lord. The covenant has been broken, and now God is restoring the covenant. Very simple, ano po? Very simple. Yung formula. In-acknowledge yung sin. He asked for forgiveness, and he asked for restoration. Sabi niya, take us as your possession. Restore us, Lord. This is what we need. Kaya ang Diyos naman po, being merciful, compassionate, slow to anger, forgiving God, sabi niya, I am making a covenant. In front of all your people, I will do wonders such as have not been created anywhere on earth or in any nation. All the people around you will see the work of Adonai. What I am going to do through you will be awesome. Verse 11, observe what I am ordering you to do today. Here I am driving out ahead of you the Emory, Kenani, Hiti, Pirisi, Hibi, and Yabusi. Meaning, ito yung mga taong dadatnan nyo doon sa Promised Land. Problema yan. Kasi nakatira na sila doon, nakasettle na sila doon. Bigla kayong 3 milyon kayong papasok. Sino kayo, di ba? Pero sabi ng Diyos, problemang malaki yan eh. Pero ida-drive out ko sila. You see? Yung pagpapatawad ng Diyos sa kanila, ang kasunod ay pagpapala. At ang pagpapalang ito, yung magiging problema nyo doon sa Promised Land, I will drive them out. Aalisin ko yung problema. Kasi kaya kayo nagkakaproblema dahil din naman sa pagkakasala nyo eh. Since ikaw ay humingi na ng tawad at pinatawad na kita, din yung problema nyo, yung puproblemahin nyo doon, aalisin ko. Ako mag-aalis, hindi kayo. Pero may kondisyon ng Diyos. Hindi po ganun yun, no? Nakadali. Ito ang kondisyon. But be careful not to make a covenant with the people living in the land where you are going, so that they won't become a snare within your own borders. It is for their own good. Kaya sila pinagbabawalan ng Diyos na huwag makipagkasundo doon sa mga taong dadatnan nila doon dahil magiging problema nila yon. Kaya kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila not to make a covenant with the people living in the land. Doon po sa mga Canaanites, sa Amorites, sa Hittites, no? Doon po sa Jebusites, sa Hittites, huwag kayong makikipag-covenant sa kanila. Rather, you are to demolish their altars. Wow! Imagine niyo po, di ba? Dadating kayo doon, naka-establish na yung mga tao doon, settled na sila doon, pagkatapos ang una mong gagawin, i-demolish yung simbahan nila. Wow! I will drive them out, but this is what you will do. Meaning, the process of driving out take action on you and me. Partner tayo dito. Ito po ang gusto ng Diyos. No? Ida-drive ko sila, pero ito ang gagawin nyo. So which means, ang importante, they disobeyed the Lord when they broke covenant. And God is now testing their obedience. Ito naman ho lagi, mga kapatid. Laging ang tinitingnan ng Diyos sa atin is our obedience to Him. Our obedience to His word. So sabi ng Diyos, you are to demolish their altars, smash their standing stones, and cut down their sacred poles. Madaling gawin? Alam ng Diyos hindi madaling gawin yon.
Kaya pinangunahan na ng Diyos si Moses, I will drive them out. So, partner tayo. Diba? Gagawin ko to, pero ito ang gagawin nyo. Pagdating nyo doon, wasakin nyo lahat ng altar nila. Demolish. No? Pagdating nyo doon, don't make any covenant with them. Huwag kayo makikipagkasundo. Yun po ang utos ng Diyos eh. But when we go to the time na nandun na po sila, the very thing na ipinagbabawal ng Diyos sa kanila, yun ang ginawa nila. Bakit po? Kasi sa kaisipan nila, we have to be friendly. Okay? Sa kaisipan po nila, sayang naman, itong mga taon to, pakikinabangan natin. No? Kaya kailangan maging friendly tayo sa kanila, kailangan kasundo tayo sa kanila, wag natin bulabugin ang mga tao dito, malaking problema yan, malaking gulo yan, kaya makisang-ayon na lang tayo sa kanila. That's the very thing na ginawa nila, which is in defiance or in direct disobedience to God's command. Do not make covenant with them, demolish their altars, hindi ho nila ginawa. Tayo po, kung nandun tayo, lagay natin ang sarili natin. Ano po gagawin natin? Pagdating mo ba doon, Pastor Ed, babasakin mo agad ang mga altar nila? Ha? Pagdating ba doon, Kuya Romy, yung lahat na nakatayong mga sacred na mga bato doon, babasagin mo? Pero yun ang utos ng Diyos eh. So ano po ang nanaig sa kanila? Ang nanaig sa kanila ay yung rational nila, yung utak nila, yung isip nila, hindi po yung pagsunod sa Diyos. Bakit? Pressured sila eh. Imagine niyo po yun, nandun na yung mga tao, established na sila doon, sila yung taga-roon na dinatnan mo. Tapos ang una mo pang gagawin, yung pinakabanal sa kanila, wawasakin mo. Gulo yan. Gulo. Ayaw natin ng gulo. Di ba? Gusto natin mabait tayo sa kanila. Gusto natin friendly tayo sa kanila kasi born again Christian tayo. Kaya makikipagkasundo tayo. Iko-compromise natin ngayon kung ano yung mga principle natin. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong makipag-covenant eh. Ang sabi ng Diyos, wasakin nyo yung mga sacred places nila eh. And tingnan nyo po yung effect ha. Tingnan nyo po yung effect. Yung pong sacred poles, sayang hindi ko mapakita ko kasi naka-highlight lahat sa akin to eh. Yung pong sacred poles na binabanggit nung sa verse 13, yan po ang Hebrew word po dyan na ginamit, no? Ang pinanggalingan po niyan is yung pong word na Asherah. In English, it's just a sacred poles. But listen to this. In Hebrew, yan po ay tinawag nilang Asherah. At yan pong Asherah, diyan po nanggaling yung word na Astoret. At yung Astoret po, mga kapatid, ay ito yung kanilang Diyos of fertility. Okay? Now, in other culture, ang tawag po nila dyan sa Astoret na yon ay Ishtar. At yung Ishtar po is a goddess of fertility. Kaya po pag nagse-celebrate sila niyan, ang celebration nila, ang symbol niyan ay rabbit at saka egg. Bakit po? Kasi ang rabbit is a symbol of fertility at yung pong egg, yung po, kasi ano po yon? Dahil oblong siya, yung oblong po is a sign of fertility. Okay? So, yung pong Ishtar, ulitin ko, yung pong sacred poles in English is Asterat, kung saan nanggaling ang Astaroth na siyang goddess of fertility na in other culture ay ang tawag sa kanya ay Ishtar. Nung in-English po natin at inadapt natin ngayon, ito ang tinatawag nating Easter Sunday. You see? Kaya tayo nagpa-participate. Pag Holy Week, pagdating ng Sunday, may Easter Sunday tayo dito.
Makikita natin ang mga Christian churches, meron pong symbol ng rabbit at ng egg. Pero saan nagmula po yun? Ito yun yung pinapademolish ng Diyos sa bayang Israel na hindi nila ginawa kaya hanggang ngayon bit-bit natin ng naging kultura na natin. And whenever we do that, mga kapatid, God is not happy. Because that is a direct violation of His commandment. Nalulungkot po ako kapag may nakikita ako mga kapatiran or Christians na nagpa-participate sa Halloween. Mga kapatid, wala pong iniwan dito yan. Nagko-compromise tayo. Nakikibagay tayo sa takbo ng mundong ito. Di ba? May Sunday school teacher na kabihis ng parang witch, na parang mangkukulam. Tapos nandoon sa Sunday school yung mga bata, nakabihis siya ng mangkukulam, tapos tinuturuan niya ng Bible. How is that? Kasi Halloween eh. Ang subdivision natin, tayo, di ba? Nakikipag-participate tayo, nagbibigay pa tayo ng pang trick or treat. Para sa atin, it's fun, para sa mga bata, pero we are compromising the very word of God. Why? Because we are not aware. Why? Because we were not educated doon sa mga bagay na yon. Ito po yung ginawa nila Moses, nila Joshua pagdating nila doon sa Promised Land. They violated kung ano po yung mga ng Diyos na yon. Sabi ng Diyos, because you are not to bow down to any other God, since Adonai, whose very name is jealous, is a jealous God. Hanggang dito na lamang po mga kapatid dahil it's time na po para tapusin ko ang aking preaching. But in closing, nais ko lang pong baggitin ito sa inyo. In verse 15, sabi ng Diyos, do not make a covenant with the people living in the land. Translate it to our time, mga kapatid. Kaya ako po, hindi ako sold doon sa pagka po magpapatawag ng ecumenical prayer rally. Ano po yun? Kasi pag sinabi nilang ecumenical prayer rally, nandun ang Muslim, nandun ang Hindu, nandun ang Catholic, nandun ang Protestant, nandun ang Evangelical, nandun ang Iglesia ni Cristo. Kumbaga lahat ng religion nandun at magkakanya-kanya ng prayer. Di ba? Ako, I will not go for that. I will not go for that. Because ito po yun eh, do not make a covenant with them. We have to be friendly, we have to be loving, but never ever compromise the Word of God. Mahirap, hindi madaling gawin yan, pero ano ang gusto natin? Nakita natin kila Joshua, kila Moses. Maliwanag ang utos ng Diyos. Now, if you do this, I will bless you. If you don't, I will curse you. As simple as that, ang formula ng Panginoon. Next Sunday po, tatalakayin natin, ano pa yung isang requirement ng Diyos? Bukod po doon sa do not make covenant with them. Huwag kayong makikipagkasundo sa kanila. Ano pa yung isang requirement ng Diyos? Kasi may dalawang requirement to ang Diyos eh. Ang request mo, Moses, I will go with you. Okay? I will go with you. Yan ang request mo. Ang request mo is for me to show you my glory. Okay? Pinakita ko sa iyan. Now, pero para mangyari ito, yung dalawang request mo, kasi pinakita ko na ako anong glory ko. At nagsabi na ako na I will go with you. Pero mangyayari yon pag ginawa mo to. Una, huwag kang makikipag-covenant sa mga taong dadatnan nyo doon. Number 2, that will be next Sunday. Ayan. Tayo po tayong lahat.